Nalasing ang best friend ng asawa ko sa aming backyard barbecue at tinanong ako kung kailan ko raw ito balak iwanan. Tumahimik ang buong party. Pagkatapos, binitawan niya ang mga salitang dumurog sa buong mundo ko. Teka, hindi niya alam? Ang pangalan ko ay Carlo Jimenez. Ako ay 37 taong gulang at hanggang noong Sabado ng hapon na yon ng Hunyo, akala ko ay maayos ang takbo ng buhay ko. Mayroon akong matagumpay na construction management firm, isang magandang bahay sa isang disenteng subdivision sa Alabang at kasal kay Victoria, ang aking asawa sa loob ng 9 na taon. Wala pa kaming mga anak na laging sinasabi ni Victoria ay dahil gusto niyang mag-focus muna sa kanyang marketing career. Naniwala ako sa kanya dahil bakit naman hindi? Ideya ni Victoria ang barbecue. Mahilig siyang mag-host ng mga ganito. Ipinagmamalaki ang aming inayos na hardin na may custom stone patio na ako mismo ang nagdisenyo, ang outdoor kitchen, at ang fire pit na ginawa ng sarili kong mga kamay. Mga 30 katao ang dumating noong hapong iyon. Karamihan ay mga kaibigan ni Victoria mula sa kanyang marketing agency kasama ang kanilang mga partner, at ang business partner kong si Dino kasama ang asawa niyang si Cassie. Dumating ang best friend ni Victoria, si Amanda Reyes, bandang 2:00 ng hapon, mukhang nakatatlong inuman na dahil sa lakas ng kanyang boses. Si Amanda ay isa sa mga babaeng naniniwalang ang pagiging prangka ay isang personality trait. Nagtrabaho siya bilang real estate agent, 2 beses nang diborsyada sa edad na 34, at may ugaling sabihin ang anumang pumasok sa kanyang isip pagkatapos ng ilang baso ng alak. Madalas, tinatawanan lang ni Victoria ang mga komento ni Amanda, tinatawag itong kalokohan lang ng lasing. Nag-iihaw ako nang lumapit si Amanda, hawak ang kanyang baso ng alak. Tamang-tama ang pagkakachar ng mga hita ng manok, malutong ang mga gilid na siyang pinag-aagawan ng mga tao. Carlo, sabi ni Amanda, bahagyang gumigiwang habang sumasandal sa outdoor counter. Pwedeng magtanong? Sige Amanda. Sagot ko, habang binabaligtad ang isang piraso ng manok. Ano yon? Kailan mo ba siya balak iwanan? Natigilan ang spatula sa aking kamay. Sa paligid namin, nagsimulang humina ang mga usapan na parang mga domino na bumabagsak. Ang mga taong nagtatawanan ay napalingon at napatingin. Si Dino, na nagkukwento tungkol sa isang mahirap na kliyente, ay biglang natahimik. Anong sabi mo? Tanong ko, maingat na ibinababa ang spatula. Humigop ng alak si Amanda, tila walang kamalay-malay sa biglaang tensyon. Si Victoria, kailan mo siya iiwanan? Ibig kong sabihin, alam mo na siguro ngayon, di ba? Nagsimulang kumabog ang puso ko sa paraang walang kinalaman sa init mula sa grill. Alam ang ano, Amanda, napakurap siya. Ang kanyang isip na puno ng alak ay tila ngayon lang na proseso ang kanyang sinabi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ay, teka. Tumingin siya sa paligid sa lahat ng mga nakatulalang mukha na nakatingin sa amin. Hindi niya alam. Lumabas si Victoria mula sa loob ng bahay na may dalang tray ng burger buns. Tiningnan niya si Amanda, pagkatapos ako, at ang bilog ng mga tahimik na bisita, at nabitawan niya ang tray. Nagsikalat ang mga tinapay sa patio na parang mga biktima ng digmaan. Amanda, sabi ni Victoria, matalas at natataranta ang boses. Anong sinabi mo? Tinanong ko lang kung kailan ka iiwanan ni Carlo, sabi ni Amanda. Hindi pa rin naiintindihan. Akala ko pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Brian, siya na ang tumahimik ka, singhal ni Victoria. Tumahimik ka ngayon din, Brian. Tinamaan ako sa pangalang iyon na parang suntok sa sikmura. Si Brian Perez ay kasamahan ni Victoria sa marketing agency, ang creative director na palagi niyang binabanggit. Sa tingin ni Brian, dapat nating baguhin ang diskarte sa kampanya. Napakagaling ng mga ideya ni Brian. Si Brian siguro ang pinakatalentadong taong nakilala ko. Lumapit si Dino, ipinatong ang kamay sa aking balikat. Carlo, baka mas mabuting mag-usap tayo sa loob, ngunit hindi ako makagalaw. Nakatitig ako sa aking asawa, sa kung paano siya namutla, sa kasalanan na nagniningning mula sa kanya tulad ng init mula sa grill. Gaano katagal na? Mahinang tanong ko. Napuno ng luha ang mga mata ni Victoria. Carlo, parang awa mo na. Wag dito. Wag sa ganitong paraan. Gaano ka nakatagal na nakikipagtalik kay Brian? Ang mga singhap mula sa aming mga bisita
ay parang hangin sa mga puno. May teleponong bumagsak sa sahig. Hinawakan ni Cassie ang braso ni Dino na parang kailangan niya ng solidong makakapitan. 8 buwan, sabat ni Amanda, tila nagpasya na dahil na-booking na, itutuloy na niya ang pagsasalita. Magkasama na sila mula pa noong Christmas party sa opisina niya. Sabi ni Victoria, masyado ka raw abala sa trabaho para mapansin. Hinarap ni Victoria ang kanyang kaibigan nang may galit. Hayop ka. Sinabi ko, yan sa'yo bilang sikreto. Oo, pero sinabi mo rin sa akin na iiwanan mo na si Carlo ilang buwan na ang nakalipas, sagot ni Amanda, ang kanyang tapang ay dulot ng kalasingan. Pero patuloy mo siyang pinaasa dahil gusto mo ang pera niya at itong magandang bahay na itinayo niya para sa'yo. Para akong nanonood ng nangyayari sa ibang tao na parang lumulutang ako sa itaas ng sarili kong katawan. Pinapanood ang buhay ni Carlo Jimenez na gumuho sa harap ng 30 saksi habang nasusunog ang manok sa grill. Totoo ba yon? Tanong ko kay Victoria. Kaya ka lang nananatili sa akin dahil sa pera ko? Hindi, desperadong sabi ni Victoria, papalapit sa akin. Carlo, hindi yan, mas komplikado yan. Gawing simple, sabi ko, nagulat sa kung gaano katatag ang aking boses. Ngayon, sa harap ng lahat, sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin si Victoria sa mga mukhang nakatitig sa amin. Ang ilan ay gulat. Ang iba ay hindi komportable. Ang ilan ay mukhang matagal nang may alam at naghihintay lang sa sandaling ito. Hindi ko sinasadyang mangyari, simula ni Victoria. At napansin ko, hindi niya itinanggi. Kami ni Brian, nag-connect lang kami. Naiintindihan niya ako sa paraang, hindi mo na ako naiintindihan pagtatapos ko para sa kanya. Sige. 8 buwan. Katumbas yon ng 2 season ng pagsisinungaling. 240 araw ng pagtingin sa mukha ko at pagpapanggap na maayos ang lahat. Hindi ko kailanman gustong saktan ka, sabi ni Victoria, habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sinusubukan kong alamin kung paano sasabihin sa'yo. Pero hindi mo ako iiwanan, putol ko. Ayon kay Amanda, ipagpapatuloy mo lang ang relasyon nyo habang ine-enjoy ang bahay na inayos ko at ang lifestyle na bigay ng negosyo ko. Hinigpitan ni Dino ang pagkakahawak sa balikat ko. Siguro dapat umuwi na ang lahat, anunsyo niya sa mga tao. Bigyan natin ng privacy sina Carlo at Victoria. Ngunit umiling ako. Hindi, pwede silang manatili. Gusto ko ng mga saksi para dito. Tumingin ako diretso kay Victoria. Minahal mo ba ako? O isa lang akong stable choice habang naghihintay ka ng mas exciting? Siyempre minahal kita, sabi ni Victoria. Mahal pa rin kita, Carlo. Pero si Brian, pinaparamdam niya sa akin na buhay ako sa paraang hindi ko na naramdaman mula noong ikasal tayo. Mula noong ikasal tayo, ulit ko. So, sa madaling salita, hindi ka na masaya sa buong panahon. Pero hindi mo sinabi sa akin dahil masyadong maganda ang mga benepisyo para iwanan. Si Amanda, na nagsimula ng buong gulo, ay nagpasya pang magdagdag ng panggatong. Pinaplano na niyang hingin ang kalahati ng lahat sa annulment. Nakikipag-usap na siya sa mga abogado sa loob ng 2 buwan. Lumingon si Victoria. Amanda, isinusumpa ko sa Diyos. Teka, sabi ko, itinaas ang aking kamay. Nakikipag-usap ka sa mga annulment lawyer habang natutulog pa rin sa kama ko, habang umaarte na parang may kinabukasan tayong pinagtutulungan. Kung nakakabitin ang kwentong ito at gusto mong makarinig pa ng mga totoong kwento ng kataksilan, pagbangon at hustisya, pakipindot ang subscribe button sa ibaba. Mag-iwan ng komento tungkol sa iyong sariling mga karanasan sa pagtuklas ng katotohanan at pindutin ang like button para matulungan ang video na ito na maabot ang iba na maaaring kailanganing marinig ang kwentong ito. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Tumango si Victoria. Kailangan kong malaman kung ano ang mga option ko. Mga option mo? Sabi ko at nagsimula akong tumawa. Hindi ko mapigilan. Masyadong kakatuwa ang sitwasyon na nakatayo ako sa sarili kong hardin, napapaligiran ng mga taong kumakain ng pagkain ko at umiinom ng beer ko habang inaamin ng asawa ko na pinaplano niya ang aking pagkasira sa pinansyal. Nag-aalala si Dino. Carlo, pare, baka umupo ka muna. Ayos lang ako, sabi ko, pinupunasan ang aking mga mata.
Sa totoo lang, mas maayos pa ako dahil alam mo ba? Ito ang unang tapat na pag-uusap namin ni Victoria sa loob ng 8 buwan. Tiningnan ko ang aking asawa at napagtanto kong isang estranghero ang tinitingnan ko. Ito ang mangyayari. Mag-iimpake ka ng gamit at aalis ka ngayong gabi. Pwede kang manatili kay Brian o kay Amanda o kung sino man ang tatanggap sa'yo pagkatapos ng palabas na ito. Carlo, pakiusap, pagmamakaawa ni Victoria. Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ito ng pribado? Bakit? Tanong ko. Wala kang pakialam sa privacy noong nakikipagtalik ka sa ibang lalaki. Wala kang pakialam sa diskresyon nung pinaplano mong hiwalayan ako ng patalikod. Kaya, hindi, gagawin natin ito dito, ngayon, kasama ang mga saksi. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang mag-type. Tinetext ko ang abogado ko ngayon. Pagsapit ng Lunes ng umaga, makakatanggap ka ng mga annulment paper. At hindi tulad mo, hindi ko ito patatagalin. Gusto mong umalis, malaya ka. Paano ang bahay? Tanong ni Victoria. Kahit sa kanyang natatarantang estado, hindi niya maiwasang itanong ang tungkol sa ari-arian. Anong meron dito? Sagot ko. Binili ko ang property na ito bago tayo ikasal. Dinisenyo at inayos ko ito gamit ang sarili kong pera mula sa negosyo ko na umiral na bago ka pa dumating sa buhay ko. Baka gusto mong itanong sa mga abogadong kinakausap mo, pero sigurado akong akin ang bahay na ito, na wala ng kulay ang mukha ni Victoria. Pero 9 na taon na akong nakatira dito. At 8 buwan mo na akong niloloko habang pinaplanong kunin ang kalahati ng lahat ng pinaghirapan ko, sabi ko. Kaya pasensya na kung hindi ako bukas palad tungkol sa hatian ng ari-arian. Lumapit si Cassie, malumanay ang boses. Victoria, baka dapat kang tumawag sa isang taong susundo sa'yo. Hindi ka dapat magmaneho ngayon. Tatawagan ko si Brian, alok ni Amanda, lasing pa rin, at tila hindi pa rin nakakabasa ng sitwasyon. Perpekto, sabi ko. Tawagan mo ang lalaking kinakalantari niya. Hayaan mong siya naman ang humarap sa gulo na ito. Tumingin si Victoria sa mga bisita, marahil umaasang may magtatanggol sa kanya. Ngunit karamihan ay umiiwas ng tingin. Ilan sa mga babae ay nagbubulungan, marahil sinusuri ang bawat interaksyon na nasaksihan nila sa pagitan namin ni Victoria sa mga nakaraang taon. Papasok ako sa loob para mag-impake, mahinang sabi ni Victoria. Pero Carlo, hindi pa tapos ang usapang ito. Oo, matatag kong sagot. Tapos na. Ang tanging pag-uusap na gagawin natin mula ngayon ay sa pamamagitan na ng mga abogado. Pagkatapos pumasok ni Victoria sa bahay, isang awkward na katahimikan ang bumalot sa hardin. Pagkatapos ay tumikhim si Dino. So, ako na ba ang bahala sa grill? Medyo sunog na yung mga hita ng manok. Ang kanyang komento ay tila bumasag sa tensyon. Ilang tao ang kinakabahang tumawa. May nagbukas ulit ng musika. Dahan-dahan, nagpatuloy ang mga usapan, bagaman ngayon ay malinaw na ang pinag-uusapan nila ay ang nangyari. Naupo ako ng mabigat sa isa sa mga silya sa patio na ginawa ko noong nakaraang tag-araw. Lumitaw si Cassie na may dalang beer at inabot ito sa akin. Kamusta ka? Tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko alam pag-amin ko. Isang bahagi ko ay gustong sumuka. Isang bahagi ay gustong sumigaw. Pero karamihan ay parang wala lang akong nararamdaman. Sumali si Dino sa amin, matagumpay na nailigtas ang manok mula sa tuluyang pagkasunog. Kung tatanungin mo ako, hindi ko talaga gusto si Victoria. Laging masyadong nakatuon sa panlabas na anyo. Wala kang sinabi, sabi ko. Makinig ka ba? Malumanay niyang tanong. May punto siya. Masyado akong nahumaling sa ideya ni Victoria sa aming perpektong buhay na marahil ay hindi ko maririnig ang anumang kritisismo. Lumapit si Amanda. Mukhang medyo nahimasmasan na ngayong nagsisink in na ang bigat ng kanyang ginawa. Carlo, sorry talaga. Akala ko alam mo na. Palaging sinasabi ni Victoria na parang mayroon kayong kasunduan na nananatili na lang kayo para sa convenience. Talaga ba? Patag kong sabi. Pinalabas niya na parang mga roommate na lang kayo na tamad mag-file ng papeles, patuloy ni Amanda. Sabi niya, lagi ka raw nagtatrabaho at halos hindi mo na siya pinapansin. Inisip ko ang nakaraang taon. Oo, naging abala ako sa trabaho. Nakakuha ang construction firm ko ng 3 malalaking kontrata
at nagtrabaho ako ng mahabang oras sa pamamahala ng mga proyekto, ngunit palagi akong gumagawa ng oras para kay Victoria. Date nights tuwing Biyernes, mga weekend trip kapag kaya. Literal na nagpaplano ako ng isang sorpresang anniversary trip sa Palawan para sa susunod na buwan. Nagpaplano ako ng trip para sa aming anibersaryo, sabi ko ng malakas. 2 linggo sa Palawan. Nabii ko na ang mga tiket. Gumawa ng simpatikong tunog si Cassie. Naku, Carlo. Guess I can take Dino instead, mahinang biro ko. Gawin nating bros trip, ngumiti si Dino. Game ako. Kayang-kaya ni Cassie nang wala ako sa loob ng 2 linggo. Makalipas ang mga 30 minuto, pumarada ang Mercedes ni Brian Perez sa aking driveway. Mula sa patio, pinanood ko siyang bumaba, eksakto sa inaasahan ko. Maagang 40s, perpektong nakastyle ang kulay pilak na buhok, suot ang mga designer casual na damit na marahil ay mas mahal pa sa aking buwanang mortgage. Naglakas loob pa siyang maglakad papunta sa hardin. Muling tumigil ang lahat ng usapan habang pinapanood siyang lumapit. Carlo, sabi niya, inilahad ang kanyang kamay na parang nagkikita kami sa isang business conference. Sa tingin ko, dapat tayong mag-usap. Tinitigan ko ang kanyang nakaabot na kamay na parang ahas. Tungkol saan? Kung paano mo kinama ang asawa ko sa loob ng 8 buwan? Kung paano mo siya tinulungang planuhin ang paghiwalay sa akin at kunin ang kalahati ng aking mga ari-arian? Ano ba talaga sa tingin mo ang kailangan nating pag-usapan? Nagkaroon ng hiya si Brian na maging hindi komportable. Tingnan mo, hindi ko sinasadyang mangyari ito. Kami ni Victoria, nag-connect lang kami. Oo, narinig ko na, yan. Naiintindihan mo siya sa paraang hindi ko raw kaya. Buhay na buhay siya kapag kasama ka. Itabi mo na yang dialogue mong pang-romance novel sa taong may pakialam. Mahal ko siya, sabi ni Brian. Na para bang iyon na ang paliwanag sa lahat. Kung gayon, sayo na siya, sagot ko. Dahil tapos na ako. Nasa loob siya at nag-iimpake ng kanyang mga gamit ngayon. Kunin mo siya. Kunin mo ang drama. Kunin mo ang mga kasinungalingan. Umalis ka lang sa property ko. Magsasalita pa sana si Brian, ngunit pumagitna sa amin si Dino. Sa taas niyang 6'3" at katawang parang dating college linebacker, nakakatakot si Dino kapag gusto niya. Sabi ng tao, umalis ka, mahinahong sabi ni Dino. Iminumungkahi kong makinig ka. Matalinong nagpasya si Brian na huwag makipagtalo sa isang taong mas mabigat sa kanya ng 50 lbs ng muscle. Nagtungo siya sa bahay kasabay ng paglabas ni Victoria na may dalang 2 maleta at kanyang laptop bag. Huminto siya nang makita niya akong nanonood. Carlo, sorry talaga. Hindi ko ginustong magtapos tayo ng ganito. Paano mo ba gustong magtapos? Tanong ko. Sa pagkuha mo ng kalahati ng lahat habang ako ay nagtataka kung bakit nabigo ang pagsasama natin? Wala siyang sagot doon. Kinuha ni Brian ang kanyang mga bag at isinakay sa kanyang Mercedes. Pinanood ko ang aking asawa sa loob ng 9 na taon na umalis kasama ang ibang lalaki. Napapaligiran ng 30 taong nakasaksi sa pinaka-nakakahiyang sandali ng buhay ko. Pagkaalis nila, mabilis na natapos ang party. Gumawa ng mga awkward na dahilan ang mga tao at nagmadaling umalis marahil sabik na mag-text sa kanilang mga kaibigan tungkol sa dramang nasaksihan nila. Hindi nagtagal, kami na lang ni Dino at Cassie ang naiwan sa patio, napapaligiran ng mga tira ng dapat sanay masayang hapon. Gusto mo bang manatili kami? Alok ni Cassie. Pwede kaming tumulong maglinis? Wag na, sabi ko, tinitingnan ang mga pagkaing hindi nagalaw at mga inuming iniwan. Kailangan ko ng oras mag-isa para iproseso ito. Pagkaalis nila, naupo ako sa aking hardin hanggang sa lumubog ang araw. Inisip ko ang 9 na taon na kasama ko si Victoria, ang proposal na pinlano ko ng ilang buwan ng kasal, na mas mahal pa sa aking unang kotse ang mga renovation sa bahay na sabay naming ginawa o sa akala ko'y sabay naming ginawa. Gaano karami nito ang totoo? Minahal ba niya talaga ako o isa lang akong maginhawang hakbang patungo sa lifestyle na gusto niya? Nag-vibrate ang aking telepono dahil sa isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Ito ay larawan ni Victoria at Brian sa tila apartment nito, may hawak na baso ng alak, mukhang komportable sa kanyang sopa. Sa ilalim ng larawan ay isang mensahe. Para makita mo lang, hindi na nga sila nagtatago.
si Amanda. Tinitigan ko ang larawan ng matagal, pagkatapos ay binura ito. Hindi ko kailangang makita ang ebidensya ng kanilang relasyon. Ang katotohanan ay lumabas na, nasaksihan ng 30 taong magkakalat ng kwento ng mas mabilis kaysa sa kaya kong pigilan. Pero alam mo ba? Ayos lang sa akin yon. Hayaan ang mga taong magsalita. Hayaan ang reputasyon ni Victoria na masira. Wala akong ginawang masama kundi ang magtiwala sa aking asawa at magtrabaho ng husto para bumuo ng magandang buhay para sa amin. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking abogado, si Attorney Patricia Morales. Siya ay isang abogadong parang pating na dalubhasa sa pagprotekta ng ari-arian ng mga lalaki sa mga kaso ng annulment. Nakuha ko ang pangalan niya mula sa isang kliyente na dumaan sa isang magulong hiwalayan 30 taon na ang nakalipas. Sabihin mo sa akin lahat, sabi ni Patricia nang dumating ako sa kanyang opisina noong Lunes ng umaga. Inilahad ko ang buong kwento, ang barbecue, ang lasing na revelasyon ni Amanda, ang pag-amin ni Victoria sa relasyon, ang katotohanang kumukonsulta na siya sa mga annulment lawyer habang pinaplano na kunin ang kalahati ng lahat. Nag-note si Patricia, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas madilim habang nagsasalita ako. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Unang magandang balita, sabi niya. Ang bahay ay sayo. Binili mo ito bago kayo ikasal. Inayos mo ito gamit ang pondo mula sa iyong negosyo bago ang kasal. Wala siyang habol dito. At ang masamang balita, pwede pa rin niyang habulin ang negosyo mo. Sabi ni Patricia, depende sa kung gaano kalaki ang itinaas ng halaga nito sa panahon ng inyong pagsasama. Maaring may karapatan siya sa isang bahagi ng pag-unlad na iyon. Nanlumo ako. Gaano kalaki ang pinag-uusapan natin? Mahirap sabihin nang hindi nakikita ang iyong mga financial statement. Pero Carlo, ito ang kailangan mong gawin. Kailangan ko ng bawat piraso ng ebidensya na mahahanap mo tungkol sa kanyang pakikiapid. Mga text message, larawan, mga saksi na maaaring tumestigo. Ang Pilipinas ay may fault-based na sistema at ang pakikiapid ay maaaring makaapekto sa hatian ng ari-arian. Lalo na kung mapapatunayan nating pinaplano kanyang lokohin sa pinansyal. Nagpadala sa akin si Amanda ng isang larawan, sabi ko, inilalabas ang aking telepono. At mayroon tayong 30 saksi sa kanyang lasing na pag-amin. Ngumiti si Patricia sa unang pagkakataon. Magandang simula yan. Bigyan mo ako ng listahan ng lahat ng nasa party na iyon. Kakailanganin ko ng mga salaysay mula sa mga handang tumestigo. Sa sumunod na mga linggo, marami akong nalaman tungkol sa aking pagsasama na nagpakwestiyon sa aking sariling paghuhusga. Inamin ni Nadino at Cassie na may hinala na silang may mali sa loob ng ilang buwan, batay sa kilos ni Victoria sa mga social event. Nabanggit ng aking business accountant na 2 beses tumawag si Victoria sa nakalipas na buwan na nagtatanong ng mga detalyadong katanungan tungkol sa pananalapi ng aking kumpanya. Maging ang sarili kong kapatid na si Natalia na nakatira sa Cebu ay umaming hindi siya kailanman nagtiwala kay Victoria ngunit ayaw niyang makialam. Bakit walang nagsabi sa akin? Tanong ko kay Dino isang gabi habang nagiinom kami ng beer sa bahay niya. Maniniwala ka ba sa amin? Tanong niya. Patay na patay ka sa kanya. Ang nakikita mo lang ay ang gusto mong makita. Tama siya. Masyado akong nakatuon sa pagbuo ng aming kinabukasan, kaya't hindi ko napansin ang mga senyales na si Victoria ay matagal nang wala sa aming kasalukuyan. Ang mga papeles para sa annulment ay isinilbi kay Victoria sa apartment ni Brian, na ayon sa aking private investigator ay doon na siya nakatira mula pa noong barbecue. Nakadiskubre rin ng PI ng ilang interesanting impormasyon. Si Brian ay legal pa ring kasal sa kanyang sariling asawa, isang babaeng nagngangalang Clara, na nakatira sa Cebu kasama ang kanilang 2 teenager na anak. Tila, ang mga sinasabi ni Brian na hiwalay na siya ay kasingkatang isip ng kanyang pag-ibig para kay Victoria. Nang ibahagi ko ang impormasyong ito kay Patricia, ngumiti siya na parang isang pusang nakahuli ng isang matabang daga. Lalong gumaganda ito. Ipadala mo sa akin lahat ng nahanap ng iyong PI tungkol kay Brian Perez. Ang tugon ni Victoria sa mga papeles ng annulment ay predictable. Gusto niya ng kalahati ng lahat. Ang bahay, ang aking negosyo,
ang aking mga retirement account kahit na ang aking truck. Ang kanyang abogado, isang agresibong babae na nagngangalang Denise Crawford, ay nagpadala ng mga nagbabantang sulat tungkol sa kung paano nag-ambag si Victoria sa aking tagumpay sa pamamagitan ng emosyonal na suporta at pamamahala sa bahay. Emosyonal na suporta? Mapait akong tumawa nang ipakita sa akin ni Patricia ang mga sulat. Nakikipagtalik siya sa ibang lalaki sa loob ng 8 buwan. Anong klaseng suporta yon? Ang uri na hindi tatayo sa korte, tiniyak sa akin ni Patricia. Lalo na sa mga ebidensyang ating tinitipon, patuloy na dumami ang ebidensya. Ang asawa ni Dino, si Cassie, na kaibigan ng ilang babae mula sa marketing agency ni Victoria, ay nalaman na ang relasyon kay Brian ay alam ng lahat sa kanilang opisina. Maraming katrabaho ang handang tumestigo na hayagang tinalakay ni Victoria ang kanyang mga plano na hiwalayan ako habang sinisigurado ang pinakamalaking makukuha niyang pera. Mas maganda pa, si Clara, ang asawa ni Brian, ay nakipag-ugnayan sa akin matapos makuha ang aking numero. Nagfa-file din siya ng sarili niyang annulment at gusto niyang magkumpara ng mga detalye tungkol sa aming mga manlolokong asawa. Ginawa na niya ito dati, sabi sa akin ni Clara sa isang tawag sa telepono. May 2 pang babae akong alam. Nagsasawa siya, naghahanap ng bago at exciting, pinapangakuan sila ng mundo. Pagkatapos kapag naging realidad na, lilipat na siya sa susunod. Walang ideya si Victoria sa pinasok niya, napagtanto ko. Wala nga, sang-ayon ni Clara. Pero hindi na natin problema yan. Ang proseso ng annulment ay tumagal ng 4 na buwan. Ipinaglaban ni Victoria ang bawat sentimo, sinasabing karapat-dapat siyang bayaran sa pagsasantabi ng kanyang sariling karera para suportahan ang sa akin. Bago ito sa pandinig ko dahil kumikita siya ng 6 figures sa kanyang marketing agency sa nakalipas na 5 taon, ngunit si Patricia ay walang awa. Nagdala siya ng saksi pagkatapos ng saksi sa mga deposition. Si Amanda, na nahimasmasan na at puno ng pagsisisi, ay tumestigo tungkol sa mga plano ni Victoria na kunin lahat sa akin. Tumestigo ang mga katrabaho mula sa marketing agency tungkol sa relasyon at sa mga financial scheme ni Victoria. Maging ang asawa ni Brian, si Clara, ay nagbigay ng testimonya tungkol sa pattern ng manipulasyon ng kanyang asawa. Ang huling pagdinig ay noong Disyembre, 6 na buwan pagkatapos ng mapaminsalang barbecue na iyon. Nakaupo ako sa courtroom habang sinusuri ng hukom ang lahat ng ebidensya, ang testimonya mula sa 30 saksi sa aking party, ang mga larawan at mensahe na nagdodokumento ng relasyon, ang sariling mga pahayag ni Victoria tungkol sa pagpaplano ng annulment ng patalikod. Jindyong Jimenez, sabi ng hukom, tinitingnan si Victoria sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbasa. Nakikita kong ang iyong pag-uugali sa buong pagsasamang ito ay kalkulado at mapanlinlang. Nakipagrelasyon ka sa labas ng kasal habang sabay na pinaplano na makuha ang pinakamalaking pinansyal na pakinabang sa kasunod na hiwalayan. Namutla ang mukha ni Victoria. Hindi gagantimpalaan ng korte na ito ang ganoong pag-uugali, patuloy ng hukom. Ang bahay ay mananatili kay G. Jimenez dahil ito ay binili bago ang kasal gamit ang kanyang sariling pondo. Ang negosyo ay mananatiling kanya ng buo dahil ipinapakita ng ebidensya na si Jininga Jimenez ay walang naiambag sa pag-unlad nito maliban sa simpleng presensya bilang asawa. Nagsimulang tumutol ang abogado ni Victoria, ngunit itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Si Jininga Jimenez ay makakatanggap ng kanyang mga personal na ari-arian at mga sasakyang binili sa panahon ng pagsasama. Hindi siya makakatanggap ng alimony, walang bahagi sa mga retirement account ni G. Jimenez, at walang habol sa anumang shared assets. Napag-alaman ng korte na ang kanyang pakikiapid at financial scheming ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga benepisyo sa kasal. Annulment granted. Ang pagpukpok ng gavel ay parang kulog. Humagulgol si Victoria habang sinusubukan ng kanyang abogado na makipagtalo para sa muling pagsasaalang-alang, ngunit tapos na. Nakita ng hukom ang bawat manipulasyon at ibinigay sa akin kung ano mismo ang ipinangako ni Patricia. Lahat ng nararapat sa akin. Sa labas ng courtroom, sinubukan akong lapitan ni Victoria sa huling pagkakataon.
Carlo, pakiusap, sabi niya. Tumutulo ang maskara sa kanyang mukha. Wala akong natira. Paano ako mabubuhay? Hindi ko na problema yan, simpleng sabi ko. Ginawa mo ang iyong mga pagpili. Panindigan mo yan. Pero si Brian, simula niya, pagkatapos ay huminto. Hulaan ko, sabi ko. Napagdesisyonan ni Brian na hindi ka karapat-dapat sa gulo nang hindi mo kasama ang kalahati ng pera ko. Ang kanyang ekspresyon ang nagsabi sa akin na tama ako. Lumipat na si Brian sa sandaling si Victoria ay naging isang financial liability sa halip na isang asset. Hindi iyan patas, bulong niya. Hindi nga, sang-ayon ko. Ang hindi patas ay ang pagsisinungaling sa iyong asawa sa loob ng 8 buwan. Ang hindi patas ay ang pagpaplanong sirain ang kanyang buhay habang nagpapanggap na mahal mo siya. Ang hindi patas ay ang pagmukhaing tanga ako sa harap ng 30 tao sa sarili kong barbecue. Pero hindi patas ang buhay, Victoria. Tinuruan mo ako niyan. Lumakad ako palayo at hindi na lumingon. 6 na buwan matapos ma-finalize ang annulment, ibinenta ko ang bahay. Masyadong maraming alaala, masyadong maraming sakit na nakakabit sa mga pader na maingat kong inayos. Bumili ako ng mas maliit na lugar malapit sa aking opisina. Isang bagay na akin lamang nang walang multo ng isang bigong pagsasama na bumabagabag sa mga pasilyo. Ang aking negosyo ay patuloy na umunlad. Si Dino ay naging isang full partner at nakakuha kami ng isang malaking kontrata sa City Hall para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Ang kwento ng aking malagim na barbecue ay kumalat sa komunidad ng konstruksyon at nakakagulat, nakakuha ito ng simpatya sa halip na pangungutya. Ilang iba pang mga kontraktor ang lumapit upang ibahagi ang kanilang sariling mga kwento ng kataksilan at nag-alok ng suporta. Nagsimula na rin akong makipag-date muli, bagaman maingat. Ang una kong date ay kasama ang isang engineer na nagangangalang Ria na nagtatrabaho para sa City Planning Department. Siya ay matalino, nakakatawa at higit sa lahat, tapat. Nang ikwento ko sa kanya ang tungkol kay Victoria sa aming pangatlong date, nakinig siya ng walang paghuhusga. Siguradong napakasakit niyan, sabi niya. Ang mabunyag ang buhay mo sa harap ng lahat. Sa totoo lang, sagot ko, sa isang kakaibang paraan, nagpapasalamat ako na nangyari ito sa publiko. Kung hindi nalasing si Amanda at inilabas ang lahat, baka ginugol ko ang maraming taon na nag-iisip kung ano ang naging mali. Sa ganitong paraan, alam ko kung saan ako nakatayo. Magandang pananaw yan, sabi ni Ria. Hindi lahat ay makikita ito sa ganyang paraan. Tungkol naman kay Victoria, narinig ko sa mga kaibigan na lumipat siya sa Singapore para magsimula muli. Iniwan nga siya ni Brian nang ma-finalize ang annulment at masyado na siyang maraming sinirang tulay sa Maynila para manatili. Si Amanda, na puno ng pagsisisi sa pagsira sa pagsasama ng kanyang best friend, ay sinubukang panatilihin ang pagkakaibigan, ngunit sinisi siya ni Victoria sa lahat at tuluyan siyang pinutol. Si Amanda ay lumapit sa akin mga 1 taon pagkatapos ng barbecue, gusto muling humingi ng tawad. Lasing ako at tanga, sabi niya habang nagkakape kami. Akala ko, nakakatulong ako. Akala ko karapat-dapat mong malaman ang totoo. Nakatulong ka, tapat kong sinabi sa kanya. Sana lang ay lumabas ang katotohanan sa ibang paraan, pero natutuwa akong lumabas ito. Kaya, salamat Amanda. Totoo yan. Mukha siyang nagulat. Nagpapasalamat ka sa akin sa pagsira ng iyong pagsasama. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagpapakita ng katotohanan tungkol sa aking pagsasama, pagtatama ko. Sinira ito ni Victoria ilang buwan bago ka pa nagsalita. Ginawa mo lang na imposible para sa kanya na magpatuloy sa pagsisinungaling. Sa pagbabalik tanaw ngayon, 2 taon pagkatapos ng barbecue noong Hunyo, napagtanto ko na minsan ang pinakamasamang sandali ng ating buhay ay mga regalo pala. Ang pampublikong kahihiyan na iyon ay pumilit sa akin na harapin ang mga katotohanang iniiwasan ko. Nagbigay ito sa akin ng ebidensya na kailangan ko para protektahan ang aking sarili sa legal na paraan. At higit sa lahat, pinalaya ako nito mula sa isang relasyon na binuo sa kasinungalingan. Hindi ko ipagkakaila na masakit. Ilang buwan akong galit, nagluluksa sa kinabukasang akala ko ay magkakaroon kami. Ngunit sa huli, nawala ang galit, pinalitan ng isang bagay na mas mabuti.
kalinawan. Nakita ko kung gaano karaming babala ang binaliwala ko. Kung gaano karaming beses kong piniling maniwala sa mga maginhawang kasinungalingan sa halip na magtanong ng mahihirap na katanungan. Ang bago kong bahay ay wala pang karakter ng luma, ngunit pinagtatrabahuhan ko ito. Bawat pagpapabuti na ginagawa ko ay akin lamang, hindi nababahiran ng mga alaala ng isang babaeng hindi naman talaga ako minahal. Pinalawak namin ni Dino ang negosyo, nagdagdag ng pangatlong partner at kumuha ng 6 na bagong empleyado. Mas maganda ang takbo ng trabaho, marahil dahil hindi ako naabala ng drama sa relasyon o nagpapanggap na maayos ang lahat. At si Ria, dahan-dahan lang kami, ngunit may tunay na potensyal doon. Siya ay direkta at tapat sa paraang hindi kailanman naging si Victoria. Kapag may ikinagagalit si Ria, sinasabi niya, kapag masaya siya, alam kong totoo iyon. Walang hulaan, walang pag-iisip kung nagsasabi ba siya ng totoo o umaarte lang. Noong isang araw, nakasalubong ko ang isa sa mga bisita mula sa sikat na barbecue na iyon sa isang hardware store. Nakilala niya ako kaagad. Uy, Carlo, awkward niyang sabi. Kamusta ka na pagkatapos ng alam mo na lahat? Mabuti naman ako, sabi ko, at napagtanto kong totoo yon. Mabuting mabuti, sa totoo lang. Buti naman kung ganoon, pare. Ang brutal ng sitwasyong iyon. Oo nga, sang-ayon ko. Pero kailangan din. Minsan, kailangan munang masira ang mga bagay bago mo ito muling maitayo ng maayos. Tumango siya ng may pag-iisip. Magandang paraan ng pagtingin yan. Habang pauwi ako ng gabing iyon, naisip ko kung paano binago ng isang lasing na tanong sa isang backyard barbecue ang lahat. Kung paano pinanood ng 30 saksi ang pagguho ng buhay ko. Kung gaano ito kanakakahiya, kanakakasira, at sa huli, kanakakapagpalaya. Kung dumadaan ka sa isang katulad na sitwasyon, kung natuklasan mo ang kataksilan o hinaharap ang resulta ng sirang tiwala, alamin mong gaganda rin ang lahat. Hindi ka agad at hindi madali. Ngunit kung handa kang harapin ang katotohanan, kahit na masakit, makakabuo ka ng isang bagay na mas mahusay sa kabilang panig. Ang payo ko, huwag baliwalain ang iyong kutob. Huwag gumawa ng mga dahilan para sa pag-uugali na hindi ka komportable. At kung may magpakita sa iyo kung sino talaga sila, maniwala ka sa kanila sa unang pagkakataon. At kung sakaling mapunta ka sa isang backyard barbecue, kung saan ang lasing na kaibigan ng isang tao ay nagsimulang magbunyag ng mga hindi komportableng katotohanan, baka makinig ka. Dahil minsan, ang mga taong walang pakialam sa social niceties ang nagsasabi sa iyo ng eksaktong kailangan mong marinig. Muli kong itinayo ang aking buhay mula sa abo ng barbecue na iyon. Ang bago kong bahay ay nagiging isang tahanan. Ang aking negosyo ay mas malakas kaysa dati. At natutunan ko na minsan ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa iyo ay ang masunog ang iyong mga komportabling kasinungalingan upang sa wakas ay makita mo ng malinaw. Salamat sa panonood ng aking kwento. Kung nakarelate ka, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming totoong kwento ng mga taong nakaligtas sa kataksilan at naging mas matatag. Mag-iwan ng komento tungkol sa iyong sariling mga karanasan o kung ano ang natutunan mo sa kwentong ito. At pindutin ang like button para matulungan ang iba na mahanap ang video na ito na maaaring kailanganing marinig na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga pagsubok. Ang inyong suporta ay napakahalaga at tandaan, mas malakas ka kaysa sa iyong inaakala.